Amen. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga sa bawat isa at ako'y naniniwala na naparito tayo sa mga sandaling ito na may kagalakan and we're expecting God has prepared something special for each one of us. Meron pong inilaan na pagpapala po ang Panginoon sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Tayo po ngayon ay nasa pangatlong buwan na ng pagtalakay po patungkol sa mga mananampalataya, believers with unfailing faith. Mga mananampalataya kay Kristo na merong hindi natitinag, hindi nababago, hindi nakikilos, at lalong tumatatag na mga pananampalataya. At ito po'y pinag-aralan natin sa buhay po ng iba't ibang mga karakter, iba't ibang tauhan sa banal na kasulatan na nagpahayag po sa atin, nagpakita sa atin, at nagturo sa atin kung paano sila naging matatag at kumapit sa Panginoon sa kabila na napakaraming mga bagay na di magandang dumating sa kanilang buhay. And I hope, I pray, na tayong lahat ay nakakakuha ng mga aralin at ako'y naniniwala kung bakit hanggang ngayon ay nandyan pa kayo at hindi huminto sa paglilingkod sa Panginoon ay sapagkat na-develop na, tumitibay na, tumatatag na ang inyong pananampalataya sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Sino po rito ang natulungan ng mga series po natin about unfailing faith? Amen. At ako po isa na rin sa mga nakikita ko bagamat medyo may kahabaan na rin ang aking paglilingkod sa Panginoon, pero yung pananampalataya ko ay unti-unti at patuloy pa rin po na umaangat hanggang sa madama ko na ang Diyos sa ating buhay nito talagang hindi kailanman siya magkukulang. Tayo po ngayon ay nasa isang bagong pag-aaral patungkol pa rin po sa unfailing faith. At ating pong pag-aaralan ngayon ang buhay ng lalaking ang pangalan po ay si Job. Subalit bago po tayo dumako sa ating gagawing pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos, hinihingi ko tayo po'y muna yumuko at tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang Diyos na laging sumasama, laging umaantabay, at ang kadahilan kung bakit kami narito sa iyong sambahan sa umagang ito ay sapagkat ibinangon mo kami na merong kalakasan, ibinangon mo kami na merong pag-asam na sa aming pagtungo sa iyong tahanan, Panginoon, tatanggap kami ng panibago't sariwang pagpapala na lalo magpapalakas, magpapatibay sa pananampalataya ng bawat isa sa amin. Salamat po, aming tinatagubili ng kabuuan ng aming pong gawain sa umagang ito sa iyong makapangyarihang kamay sa pangalan ni Jesus itong aking dalangin. Amen. Amen. Bago po tayo pumalaot, ay nais ko po munang i-recognize ang presence po ng aking isang kaibigan, kasama, kamanggagawa sa Panginoon, si Pastor Ruel Almasan. Alam po nyo, kagabi nandito na yan. Bumalik na naman sapagkat gutom na gutom din naman, katulad ninyo na makarinig ng salita ng Panginoon. We should develop that attitude. Yung pong meron tayong laging pandama na lagi tayong nagugutom, lagi tayong may pagsanasa na patuloy pang lumalim sa salita po ng ating pong Panginoon. Kaya nga, umaasa ako na ngayong umagang ito, tayong lahat ay handa na tumanggap ng salita po ng ating pong Panginoon. Sino po rito ang nag-breakfast? Sino ang hindi pa? Mahina ang amin talagang hindi pa nga nagbe-breakfast. Pero kain muna tayo ng hindi ng pisikal na pagkain, kumain muna tayo ng salita ng Panginoon na siyang lalong tutulong po sa atin upang tayo lumakas, lumusog sa ating pong espiritual na relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya nga, tingnan po natin ngayon sa ating pag-aaral, ito pong unfailing faith of Job. Yung pong matibay, matatag na pananampalataya ng lalaking ang pangalan po ay si Job. Kung ating pong titingnan ay yung pong aklat nitong si Job ay nagpapahayag po. Tila baga ang unang ipinakikita kaagad sa atin, ito po ay yung po bang ang aklat ni Job, the book of Job, seemingly is a book of suffering, human suffering.
Kilala natin lahat si Job at ako'y naniniwala po na marami sa inyo ay alam na ang kasaysayan ng lalaking si Job. Kaya nga, every time po na mababanggit natin si Job at ating babasahin ang kanyang aklat, ang agad pumapasok sa isipan natin ay it is a book of human suffering. Ito'y aklat na nagpapakita ng paghihirap ng tao, pagkakaroon ng mga trials, pagsubok ng mga tao. Subalit kung atin pong tatapusin ang buong aklat, mapapansin po ninyo at makikita ninyo na ito hindi lamang po nagpapakita sa atin ng human sufferings. It's not just a book of human sufferings, but in its conclusion, makikita po natin sa pagtatapos ng aklat na ito, ang true subject po, ang tunay na nilalaman ng aklat pong ito, makikita nyo lumilitaw, it emerges the character of God, yung pong katauhan ng ating Panginoon sapagkat ang Book of Job ay aklat po na nagpapahayag ng pag-ibig, kahabagan at biyaya ng ating pong Panginoon. Sa makatwid po, kung tayo man katulad ni Job, dumadaan sa napakaraming mga sigalot, sa maraming mga pagsubok sa ating mga buhay, ganun pa man, nananatili ang isang katotohanan na ang Diyos na inyong pinaglilingkuran, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay isang Diyos ng pag-ibig, isang Diyos na mabiyaya at isang Diyos na punong-puno ng kahabagan. Hindi po niya tayo pababayaan. Kaya nga, ito po, at tingnan po natin kung ano pang makikita po natin dito sa aklat na ito ni Job. Dito po ay lumitaw yung tanong na, why do the righteous suffer? Isang tanong na matagal na. Subalit hanggang ngayon ay nagiging katanungan pa rin po ng maraming mga tao, lalong higit na mga sumasampalataya sa atin pong Panginoon. At ako po'y naniniwala rin naman na may mga chances sa buhay niyo na kung minsan tinatanong niyo, Panginoon, ako na may naglilingkod sa iyo. Ako naman nagsisikap na maging matapat sa iyo. Bakit dumadating pa sa akin ang napakaraming mga pagsubok? Kagabi po sinabi ko na ang trials, ang suffering ay dumarating po sa atin unang-una dahil po ito is ating sariling kagagawan. Most of the things that we are suffering right now came from our own doings. Nanggagaling ito sa ating sariling mga gawa. Binigay kong halimbawa kagabi na kung ikaw ay mahilig kumain ng matatabang pagkain. Natural, madidevelop yung sakit mo. Magkakaroon ka ng high blood, sasamahan pa yan ng tinatawag natin pagtaas ng cholesterol mo, sasabayan pa yan ng pagtaas ng sugar mo. Meron ka mararamdamang hindi na maganda sa iyong katawan. At kung minsan natatanong tayo, bakit ganito ang katawan ko ngayon? Hindi natin nalalaman na yung sakit ay dumating sa atin, hindi po ibinigay ng Diyos yan. Hindi po ibinigay ng kapitbahay niyo yan. Ang sakit ninyo ay dumating dahil sa inyong sariling kagagawan. And therefore, sufferings and trials most of the time comes to us because of our wrongdoings. Sapagkat dahilan po ito sa ating mga maling ginagawa sa atin pong mga buhay. Kaya nga, yun po ang unang dahilan kung bakit meron tayong suffering. Pangalawa pong dahilan ay sapagkat ng mga tukso, ang kasalanan, unang-una, sabi nga po ay, si Satanas ay ama ng lahat ng kasinungalingan. He is the accuser of the brethren. Kaya nga, ang ilan sa mga suffering po natin, kagagawa naman ng ating pong kaaway. Katulad po ng ating mapag-aaralan ngayon na si Job, nagkaroon siya ng maraming sufferings sapagkat ito'y gawa ng kaaway. Kaya nga, yung ilang suffering po natin, gawa po ng ating kaaway na walang iba kundi ang diablo. Pangatlo, dinadatan tayo ng maraming mga pagsubok sa ating pong buhay sapagkat ito'y pinahihintulutan ng ating pong Panginoon. God allowed sometimes trials, sufferings comes to our life because God allowed it. Pinahintulutan ito ng Panginoon. And mind you, kapag po tayo binibigyan ng ganitong mga pagsubok sa pahintulutan ng Panginoon, tandaan natin, God has a purpose, has a plan in our individual life.
merong layunin ang Panginoon. Lagi kong binibigyan ng diin ang lahat ng nangyayari sa ating pong mga buhay, maganda man o masama. Gusto natin o hindi natin gusto. Ang lahat ng yan nagaganap dahil merong layunin ang Diyos sa inyong mga buhay. Nakikita po ba natin? Kaya nga, huwag po kayong maninimdim, huwag po kayong mag-aalala, huwag kayong malulungkot kung may mga bagay na hindi magandang dumating sa inyong buhay. Tingnan niyo ito doon sa kaparaanang merong nilalayon. May magandang plano sa akin ang aking Panginoon. Kaya nga, hindi lamang po yun, kundi sa aklat din po naman ni Job, makikita po natin, Job is presenting to us some foundational themes dito sa kanyang aklat na ito. Lalo po sa mundo nating ginagalawang ngayon na we are living, let me remind you that we are living in a fallen world. Tayo po'y nabubuhay sa isang mundo na kung saan talagang nakikita po natin ang talamak na kasamaan. Hindi po natin ito matatakasan. Kahit saan kayo pumuntang lugar, makakatagpo ninyo ang iba't ibang mga uri ng kasamaan. And because we are living in a fallen world, then Job is presenting to us some foundational themes that will help us in order for us to face every sufferings that comes to our lives. Tinutulungan tayo ni Job dito na maharap natin ang lahat ng problema, lahat ng mga bagay na dumating po sa ating buhay, lalo na sa kapanahonang ito. Ano po ang mga tema na binibigay sa atin ni Job? Una, Job is presenting to us this morning the character of God. Ipinakikita na aklat ni Job yung pong karakter, yung katauhan, kung sino ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Hindi lamang siya creator, hindi lamang po siya yung gumawa ng lahat ng bagay, hindi lamang siya yung makapangyarihan, hindi lamang siya yung omniscient, omnipresent, kundi ang Diyos ay sinasabi po, siya ang ating Emmanuel. Alam po niyo ibig sabihin ng pangalang Emmanuel? Hindi po si Pastor Manny yun. Bagamat ang kanya, wala siya rito, pero nanonood po yan. Ang kanyang pangalan ni Emmanuel, hango po doon sa sinasabi ng salin sa banal na kasulatan. Emmanuel means God is with us. Ang Diyos sumasa atin. And that is one character na binibigay sa kanyang aklat na ito, ang karakter, katauhan ng Diyos na kung saan siya'y laging sumasa atin. Ano man ang kinakaharap mo, kapatid, ang Diyos laging kasama natin. Amen. Kaya nga, kung bagamat meron kayong namimiss na kasama niyo sa buhay, and I believe that most of us today, meron na tayong mga kasamahan sa buhay na iniwan na tayo. Nauna nang umuwi sa piling ng Panginoon. At nagdadala ito ng kadalasan ng kalungkutan, kalumbayan sa ating mga buhay. Kuminsan ay parang nawawalan tayo ng pagnanasapan na magpatuloy sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag po tayong lumagay sa ganung kalagayan sapagkat nalalaman natin hindi tayo kailanman iiwanan ng ating pong Panginoon. And that is one character that Job is presenting to us this morning. Hindi lamang po yun, kundi isa pang tema na sinasabi po na binigay ni Job sa kanyang aklat ay yung salitang trust, pagtitiwala. Nakita po natin kung paano si Job sa kabila na napakaraming hindi magandang bagay na dumating sa kanyang buhay, na natili po rito sapagkat ang sabi po, Job walked by faith. Si Job patuloy na lumakad sa pananampalataya. Anumang kasakitan ng kanyang dinanas, ang sabi ng banal na kasulatan at tinuturo sa atin ni Job ngayon, patuloy kayong lumakad sa pananampalataya. 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ang sabi po ni Apostol Pablo ito, for we walk not by sight, but we walk by faith. Hindi tayo lumalakad sang-ayon sa ating nakikita. Hindi tayo lumalakad sang-ayon sa ating nadadama. Hindi sang-ayon sa sinasabi ng kung sino-sinong tao. Kundi tayo lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya natin, pagtitiwala natin sa katotohanan ng salita po ng ating Panginoon.
Amen. Kaya nga meron pong awit na, walk by faith in your heart. Anong kasunod nun? Nakalimutan ng mga kasabayan ko. Walk by faith in your heart and you'll never walk alone. Natatandaan yung awit na yan? Kung hindi po nyo natatandaan, i-google ninyo. Sabi ng mga i-google. Google po ninyo at makikita sa YouTube, walk by faith in your heart and you'll never walk alone. Lumakad ka na may pananampalataya at hindi ka maglalakad na nag-iisa. Iyon ang naranasan ni Job at iyon ang itinuturo po niya sa atin. Isang foundational theme ng kanyang aklat, not only the character of God, but also his trust in God. Ano pa po ang tinuturo ni Job dito? Yung sovereignty ng Panginoon. Yung pong pagiging pinakamataas ng Panginoon. Yung kanyang pagiging supreme ruler. Kung minsan po, tayong tao ay may tendency na nagtatanong tayo sa Diyos. At ako'y naniniwala na may mga bagay na kung minsan ay gusto nating itanong sa Panginoon. Bakit nangyari sa akin ito? Bakit, Panginoon, ako naman ay naglilingkod sa'yo? Bakit nangyari sa akin ito? Hindi natin mawatasan, hindi natin kagyat na maunawaan ang mga kadahilanan kung bakit merong ginagawa ang Diyos sa atin na hindi natin lubos na maintindihan. Subalit, alam po natin, in His sovereignty, sa kanyang pagiging pinakamataas sa lahat, yun po ibig sabihin ng salitang sovereign, supreme. Kaya doon kinuha yung salitang supremo, pinakamataas. At sapagkat siya ang pinakamataas, anuman ang nakikita ninyo, anuman ang nadadama ninyo, maganda man o hindi na nagaganap sa ating individual na buhay, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Tayo pong mga tao, may mga pagkakataon na makikita tayo ng ating kasamahan, sasabihin, alam mo bang ginagawa ko? Ginagawa mo. Hindi, basta gagawin ko. Naranasan na po ba niyo meron kayong ginagawa na di naman niyo alam ang ginagawa ninyo? Nangyari po sa akin yan nung ako'y bago-bago nagpapastor po sa probinsya namin doon sa Binangonan. Meron kaming maliit na pastoral house na aking may bahay noon. At magpapasko po kasi, kaya naglagay ako ng Christmas lights. Meron po kasi nagbigay sa akin galing sa Amerika, Christmas lights. Magaganda. Ang ginawa ko po ay ikinabit ko. Doon po sa aming dingding ng bahay para nakikita sa labas. Sabi ko, ang ganda nito. Sigurado matutuwa at hahanga yung iba, stateside yung Christmas light ko. Binigay ng aming pong kaibigan. Inilagay ko. Sapagkat akala ko, alam na alam ko yung aking ginagawa. Pagkatapos po ay, nung gabi na, sabi ko, ito na, masusubukan ko na. Isinaksak ko po. Naku po! Sumabog! Bakit po? Sapagkat yung voltahe sa Amerika, 110. Isaksak mo ba naman sa 220? Di sasabog yan. Kung minsan po, meron tayong ginagawa, hindi natin alam kung anong ginagawa natin. Alam po ninyo, sa ganun mga instansya sa ating buhay, bagamat, minsan po ay nalilis tayo, dumadaplis tayo sa ating mga ginagawa sa ating buhay, ganun pa man ang Diyos sa kanyang sovereignty, sa kanyang pagiging maalam sa lahat ng bagay, hindi niya tayo iiwanan. Amen po ba? Kaya nga ito ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. He is sovereign. Hindi kailanman maaring magkamali ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, ngayong umaga, dadako na tayo sa pag-aaral sa buhay po natin sa aklat na ito ni Job. Mapapansin po nyo na sa inyong pag-aaral at sa inyong pagkaalam sa istorya po ng lalaking ito na si Job, makikita po nyo na in a matter of hours lang, sunod-sunod yan. Mga halos ay oras lang pagitan, sunod-sunod po ang trahedya na dumating sa buhay nitong lalaking si Job. Pero bago po natin pag-aralan,
kung ano-ano ang mga trahedyang dumating sa kanya, tingnan po naman natin kung sino si Job na aking binabanggit sa inyo ngayong umagang ito. Kaya nga, buksan po natin ating Bible sa Job chapter 1, verses 1 to verse 5. Dito po ay pinakilala ng aklat kung sino si Job. Ang sabi rito, there was once a man named Job who lived in the land of Uz. Doon po siya, tagaroon siya sa Uz. At ang sabi po rito, eto na, dinescribe na po kung sino itong si Job. He is not only a man living in Uz, but he was blameless. A man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil. Ito ho, karakteristik ni Job. Katangian po ni Job, yung lalaking ating pinag-aaralan. Ayon po sa Bible, siya ay blameless. Pag sinabi po natin blameless, walang kapintasan. Amen po. Yun si Job, ang sabi ng Bible, he is a blameless man. Siya isang tao na walang kapintasan. Katulad niyang katabi mo, tinan mo. Hindi po totoo, Pastor. Ang daming kapintasan itong tabi ko, katabi ko. Well, lahat tayo may kapintasan. Kahit na sabihin mong anong ganda mo, anong buti mo, meron pa rin kapintasan. Pero si Job, sabi ng Bible, he is blameless. Walang kapintasan. Siya ay isang tao na with complete integrity. Yung kanyang integrity, hindi mo makukwestiyon, hindi mo pagdududahan ang integridad ng taong ito. At hindi lamang yon, sapagkat siya may takot sa Diyos at siya'y lumalayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ganun po ang description ni Job dito sa aklat na ito. Hindi lamang po yun, kundi sinabi po rito sa verse 2, he had 7 sons and 3 daughters. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Tinan po ninyo kung gaano kayaman itong si Job. Ang sabi rito, he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 teams of oxen. Pag sinabi pong 500 teams, ito po ay dalawa ito. Magkatuwang na baka ito sapagkat nung araw po sa Bible time, pag nag-aararo po, dalawa lagi ang magkatuwang na baka. Kaya nga 1,000 to. 500 female donkeys. He had also many servants. He was in fact the richest person in that entire area. Ito si Job natin pong pinag-aaralan. Subalit, tingnan po natin sa ating pong pagpapatuloy na pagbabasa. Sabi po ito, Job's sons would turns, preparing feast in their homes, and they would also invite their 3 sisters to celebrate with them. When this celebration ended, sometimes and after several days, Job would purify his children. He would get up early in the morning and offer a burnt offering for each of them. For Job said to himself, perhaps my children have sinned and have cursed God in their hearts. This was Job's regular practice. Tingnan po ninyo kung anong uri ng ama itong si Job. Dumarating po sandali pagkakataon, ayon po sa ating binasa, nagkakaroon ng pagsasama-sama ang kanyang mga anak, nagdidiwang. At araw-araw po ang sinasabi rito, tuwing umaga, babangon itong si Job, magbibigay ng offering, burnt offering. At sabi niya, baka ang aking mga anak ay nagkakasala. Kaya nga gagawin ko na kayo maghandog sa Panginoon upang sila'y mapatawad sa kanilang mga kasalanan. This is what Job is doing every day po, araw-araw. Ipinapanalangin niya ang kanyang mga anak. Parents na narito, ito sa magandang halimbawa na pinakikita po sa atin. Kahit na malalaki na ang ating mga anak, nangagsipag-asawa na sila, may mga apo na tayo sa kanila, huwag nating kaliligtaan habang tayo nabubuhay, ipanalangin po natin ang ating pong mga anak. Marahil lang siya sa dahilan kung bakit may mga anak na nalilis ng landas sapagkat hindi lamang sila ang may ganap
na pagkakamali o pagkakasala, may mga pagkakataon nakakalimutan natin silang isama sa ating mga panalangin. Kaya nga kayo po na nandito, na meron po kayong mga anak at magkakaanak, lagi niyo ipapanalangin ang mga anak na pinagkatiwala sa inyo ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, minsan po ay, hindi lang minsan, totoo kasi yung kasabihan na mas mahal daw po ang tubo kaysa sa puhunan. Minsan, nagagawa po natin, lagi na lamang natin na alaala yung mga apo natin. Pero yung mga anak natin, kinakalimutan natin. Basta ako, mahal ko yung apo ko. Nakakalimutan na yung kanilang mga anak. Kaya nga, ipanalangin po lagi natin sila. Katulad po ni Job, perhaps sabi niya, ang aking mga anak ay nagkasala at maring nasumpa nila ang Diyos sa kanilang mga puso, kaya nga ako ang gagawa ng paghahandog para sa kanila. Tingnan po natin, point 1 po natin ngayon. Pag-aralan po natin kung bakit si Job ay merong unfailing faith. Point number 1, ang sabi po rito, Job did not sin, but worship God even in the midst of severe tragedy. Si Job ay hindi nagkasala, kundi siya'y sumamba sa Diyos kahit nasa kalagitnaan ng maraming mga trahedya sa kanyang buhay. Isipin lamang po ninyo, kung ating pong babasahin itong Job chapter 1 verses 6 to verse 19, mababasa po natin dito yung mga pangyayari na naganap sa buhay ni Job, yung iba't ibang mga trahedya, sufferings na dumating po sa kanya. Kaya nga sabi po rito, isang araw daw po ay naglalakad yung anghel upang ipakita nila ang kanilang mga sarili sa Diyos, at sa kanilang paglalakad, sumama itong si Satanas. Sapagkat ang gawain po ni Satanas ay lumakad paroon at parito, nakisama siya sa mga anghel na humarap sa Diyos, at nang makita ng Panginoong Diyos si Satanas. Ngayon, tandaan po ninyo, itong pagsama ni Satanas sa mga anghel, wala po ito doon sa tinatag natin talagang langit. No, ito po yung nasa taas, kalawakan. Sapagkat ayon po kay John ay sinabi niya sa aklat ng Revelation, and the Spirit of God took me to the third heaven. Kaya nga may first heaven, may second heaven, may third heaven. Yung third heaven, yun ang kinalalagyan talaga ng Panginoon. Pero ito pong mga nandito, kaya nga sabi po, we wrestle not against flesh and blood. Ang ating pakikipagbaka ay laban sa ating kaaway na narito sa kapatagan, nariyan sa taas. At naroon po ang sabi rito si Satanas. Kaya nga, nang makita ng Panginoon, itong si Satanas, ang sabi niya, Oy, Satanas, saan ka galing? Ang sabi po ni Satan sa Panginoon naglalakad ako, roaming through the earth. Paikot-ikot ako sa mundo, back and forth. Sipin po nyo, ikot-ikot siya. At ang sabi rito ng Panginoon ito, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Binigyan mo ba, tinapunan mo ba ng pansin ang aking lingkod, servant na si Job? Pinag-aralan mo ba ang kanyang buhay? At dito sinabi ng Diyos kung sino si Job, at binanggit natin kanina, he is blameless, complete integrity, fear God, at siya'y lumalayo sa lahat ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Diablo sa ating Panginoon ay ito, well, kaya lamang naman si Job naglilingkod sa iyo ng ganyang may katapatan sapagkat pinagpapala mo siya. Subukin mong alisin ang lahat ng biyaya niya. Tingnan mo kung di kanya sumpain. Yon, kaagad ang itinugon ng kaaway. At meron pagkakataon na yung sinabing ito ng kaaway sa ating Panginoon sa kanyang pakikipag-usap, ating pong lilimiing mabuti, hanggang ngayon, nangyayari na may mga tao, may mga mananampalataya na patuloy na nagiging tapat sa Diyos
habang sila'y pinagpapala. Pag wala ng blessing, nakakalimutan na ang Panginoon. Imbis na purihin ang Panginoon, sinisisi pa ang Diyos. Kaya nga itong sabi ng diablo sa ating Panginoon, subukan mong tanggalin lahat ng kanyang biyaya at pagpapala, tingnan mo kung di kanya sumpain. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa diablo ito, sige, gawin mo. Pinagawa ng Diyos kay Satanas, yung kanyang sinabi, tanggalin, alisin mo ang lahat ng kanyang kabuhayan. Gawin mo ang lahat ng magagawa mo sa kanya. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon ni Job sa kabila ng kawalan ng lahat ng kanyang mga pag-aari. Lahat ng kanyang tinatamasa, lahat ng kanyang biyaya, alisin mong lahat. Tinanggap ng Diyos ang hamon ni Satan. Kaya nga, nangyari po yun. Ang sinasabi, dito po sa ating aralin, at habang nag-uusap pa sila, biglang-bigla po, may dumating na isang messenger, sinasabi, Job, yung pong inyong mga donkeys, yung pong inyong mga kakatuwang na baka, namatay, may dumating, nilipo lahat, pinatay, pati po yung mga tagapag-alaga, pinatay, ako lang ang nag-survive, ako lang ang nabuhay para sabihin sa iyo ang nangyaring ito sa iyong mga alagang baka at mga alagang mga asno. Hindi pa po siya natatapos, dumating na naman ang isang messenger at ang sabi po ay ito, Job, yung pong ating mga tupa na napakarami. Sinasabi po, may dumating na apoy at tinupok lahat, pinatay lahat ang alaga nating mga tupa, pati na po yung mga tagapag-alaga natin, nangamatay silang lahat. Ako lang ang natira para sabihin sa iyo ang nangyaring ito. Hindi lamang po yun, kundi sinasabi pa rin dito ng kanyang mga anak, habang sila merong piging, habang sila nagdidiwang, sinabi pong dumating ang malakas na hangin, nagiba ang bahay, natabunan ang kanyang mga anak, nangamatay lahat ang kanyang mga anak. At ang sabi ng messenger, ako lamang pong natira para sabihin sa inyo kung ano ang nangyari. Sunod-sunod na mga trahedya na dumating sa buhay ng lalaking ito. Ganun pa man ang sabi po nitong ating pinag-aaralan, Job did not sin, but rather he worshiped God in spite of all the tragedies that came to him. Ngayon ho, kay Job ay dinatnan ng sunod-sunod na atake ng kaaway sa inyong buhay? Dinatnan na ba kayo ng katulad ng dinanas nitong si Job, na kung saan hindi pa halos natatapos sa isang pangyayari sa kanyang buhay, eto na naman, meron na namang bagong mga pagsubok. At doon po sa ganung punto ng ating buhay, doon tayo nagkakaroon ng katanungan ngayon. Nakatulad na naging tanong dito sa aklat ni Job, why do the righteous suffer? Bakit kinakailangan maghirap? Bakit kinakailangan magdusa? Bakit kinakailangan pumailalim sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay ang mga naglilingkod sa Panginoon? Tanong ko po rito, sino rito ang hindi pa nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay? Pwede ho bang makita ko ang inyong kamay? Yung wala pang suffering? Sabi nga po pagka ako'y nagka-counsel sa mga ikakasal, sabi ko sa magkasintahan, sa mag-asawa, tatanungin ko sila, ilang ring ang ibinibigay? Sabi nila, 2, engagement ring at saka wedding ring. Hindi po, 3 ang ibinibigay na ring. Una, engagement ring. Pangalawa, yung pong wedding ring. Pangatlo, suffering. O apo, may suffering pa ba kayo? Yan po ilan sa mga kinounsel ko nung araw. At alam nyo, hindi natin matatakasan po yung pagsubok sa buhay. Dadatnan tayo ng mga yan. Subalit, ganun pa man, sana katulad po ni Job. Dito po sa Job chapter 1, verse 20, hanggang sa verse 21, tinan po natin ang naging reaksyon nitong si Job nang dumating sa kanya ang sunod-sunod na pagsubok sa kanyang buhay. Ang sabi dito sa verse 20, Job stood up
and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. Oo, nagkaroon ng pamimigati itong si Job. Ang sabi po rito, winasak niya, sinira niya ang kanyang kasuotan, inahit niya ang buhok sa kanyang ulo, at pagkatapos po nito, siya'y nagpatira pa sa lupa, at ano kanyang ginawa? At sumamba. Ganun po ba tayo? Pag tayo po ba'y dinadatnan ng mga pagsubok, ang kaagyat natin nagiging reaksyon ay sambahin ang Panginoon. Sinasabi ba natin, praise the Lord? O ang nangyayari po sa atin, nagtatanong tayo na napakaraming katanungan at kuminsan nagiging dahilan upang tayo unti-unting lumayo at manlamig sa ating relasyon sa Panginoon. Si Job ay kakaiba. In spite of all the tragedies, series of tragedies na dumating sa kanyang buhay, nakita po natin siya pa ay nagpatira pa sa lupa at sinamba ang Diyos. Hindi lamang po yun ang sabi rito, ang kanyang patutuo ay ito, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I live. Ipinanganak ako ng aking ina na hubad, at babalik ako. Iiwanan ko ang mundong ito na wala ring anumang madadala. Ito po ay isang paalaala sa atin, mga kapatid. Sino po rito ang nang ipinanganak ay may damit na? Kahanga-hanga yun. Pagka ang isang sanggol lumabas, nakadamit na. At sa kanyang kamay may hawak ng cellphone. Walang ganon eh. Pinatotoo sa atin ni Job na tayo dumating dito sa mundo, wala tayong dalang anuman. At aalis ka sa mundong ito na wala ka rin madadalang anuman. Kaya nga, pinakikilala, ipinapaalala po sa ating mga kapatid ay ito. Anuman meron tayo ngayon na pagpapala na galing po sa ating Panginoon, huwag nating kimkimin. Huwag nating itago. Gamitin po natin yan sa pagbibigay kalawalatian sa Diyos. Ano ang halaga ng milyong-milyong pera mo sa bangko? Ano ang halaga ng maganda mong bahay? May magara kang sasakyan. Na inipon mo. Nandyan. Hindi mo halos ginagalaw. Nagtitiis ka. Pagkatapos na matay ka, sino makikinabang? Kaya nga ang aking payo, kung anumang biyaya meron ka ngayon, gamitin mo para sa paglilingkod mong ginagawa sa Panginoon. Amen po ba? Sabi nga kagabi, sino rito ang naka-attend na ng libing na inililibing yung patay, kasunod ng funeral car, napakarami mga 16-wheelers na mga truck, nakasakay ang magandang bahay, nakasakay ang magandang kotse, nakasakay kung ano-anong kanyang ari-arian at kasunod doon sa libingan. Wala. Sapagkat wala tayong madadalang anuman. Amen. Kaya nga, mag-enjoy ka na sa buhay hanggang nandito. Mag-enjoy ka na kasama si Jesus. Amen po ba? Wag yung nagtitiis kayo, ipon kayo ng ipon. Nagtitiis na kahit na ang damit nang binili 1974 pa hanggang ngayon 2024, yung pa rin. Pwede naman kumain ng litsong manok. Nagtitiyaga, bumibili ng dilis, bumibili ng tuyo, para marami ako maipon. Eh kung bigla kang namatay, sa kakakain mo ng tuyo, ba nakakamatay yan? Hindi litsyon lang ang nakakamatay. Pati ang mga uri ng ganyang pagkain, nakakamatay yan. Eh kung kinamatayan mo, paano yung mga milyon mo? Paano yung magagaramong bahay at sasakyan? Pag-aawayan lang yan ng iiwan mo. Kaya nga sabi ng isang kakilala ko, alam mo, sa panahon ngayon, marami mga magulang ang namamatay na iwan ng ari-ari ang pinag-aawayan ng kanyang mga anak. Sabi niya sa akin, ang payo niya ito, ganito ang gawin mo.
kung mamamatay ka rin, ang iwan mo sa kanila, utang. Tinan mo kung mag-away-away yung mga yan. Ang ganda, no? Ang gandang payo. Kaya nga, itong si Job, nawala lahat. Pero nakita po natin, ang sabi po niya ay ito, hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong mawawala. Aral po sa atin yan. At ang sabi pa niya rito, the Lord gave me what I had and the Lord has taken it away. Binigyan ako ng Panginoon ng pagpapala at mawawala rin ang mga pagpapalang yan. Pero magandang binanggit ito, praise the name of the Lord. Purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya nga, sabi nga kagabi, kung ikaw nawala ng boyfriend, girlfriend, iniwanan ka, pinagpalit ka sa iba, kumuha ng taga-ibang church, parang realidad, ano? Ngayon, wag kang manindi, wag kang masyadong malungkot. Tandaan niyo, kung mermang nawawala sa inyo, may ipapalit na higit na mas maganda ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Kaya nga, ito po'y magandang aralin. Imbis na magmukmuk ka, purihin mo ang pangalan ng Panginoon. Makikita mong hindi ka niya pababayaan. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, ang sabi po rito, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Sa ibang salin, in everything, give thanks, for this is the will of God concerning you. Sa lahat ng bagay, magpasalamat ka sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Napakahirap pong magpasalamat kapag nagkaroon ka ng kawalan. Napakahirap pong magbigay papuri sa Diyos kapag ikaw ay nasa banig ng karamdaman. Napakahirap purihin ang pangalan ng Panginoon kapag nakikita mong mahirap na mahirap ang inyong kalagayan. Ganun pa man, tularan po natin si Job na sa kabila ng maraming iba't ibang mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, hindi niya kailanman kinilimutan ang Diyos. Kaya nga, ang sabi ng dyablo sa ating Panginoon noon, tanggalin mo ang kanyang ari-arian. Tingnan ko kung di kanya sumpain. Nagkamali ang dyablo. Sapagkat salip na sumpain ni Job ang Panginoon, pinuri pa niya ang Panginoon. Sabi niya, Diyos ang nagbigay, inalis ang lahat, purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya nga, ito po ay isang magandang arin. Kung may nawawala sa inyo, mayaan nyo. Mayroong inilalaan at mayroong ipapalit ang Panginoon sa mga nawala sa inyo. Parang malambot yung amen ng mga nawala na. Kaya nga ito po ang sinasabi. Point number 2 na po tayo. Job held on to his faith even when he was afflicted with painful sores. Si Job nang hawakan pa rin sa kanyang pananampalataya kahit na siya ay dinatnampa ng maraming mga masasakit, makikirot na sugat. Marami po ang nag-i-interpret ng sugat na binabanggit dito yung tinatawag mo natin ngayon na pigsa. Nakakahiyang itanong pero ako na po ang mag-uuna sa inyo. Naranasan ko na po na magkaroon ng pigsa. Sino ang nagkaroon na ng pigsa? Ako, nag-confess na sa inyo. Hindi ako naiyak. Sino nagkaroon ng pigsa? Yan. Masarap po ba magkaroon ng pigsa? Ang hirap po. Lalo na po yung pagka may sandali po na ang security gaganon-ganon. Paghihiga ka, hindi ka makahiga ng maayos. Masakit. Si Job po, hindi lang isa. Ang sabi po ng Bible, si Job tinubuan ng pigsa mula ulo hanggang talampakan. Kaya nga sabi po rito, si Job humawak pa rin sa pananampalataya sa Panginoon.
Sa halip ng kanyang sabi, naku, aragoy ang sakit. Ang sabi niya, praise the Lord, praise the Lord. Ang hirap Pero ginawa po ni Job yun. Pero alam po yung sabi nga kagabi ay, sa mga Ilocano, iba ang kahulugan ng piksa. Kaya meron silang awit na, agda piksa, piksa, there is power, ang piksa sa Ilocano, power! Sino ang gusto magkaroon ng power? Pero hindi power ang tumubo kay Job. Ang tumubo sa kanya, literal na pigsa. Talagang napakasakit po nito. Ganun pa man, nakita po natin, sabi rito sa chapter 2 ng Job, verse 2, o chapter 2, verse 7 to verse 10. Ang sabi po ay ito, so Satan, kasi ang sabi ng Panginoon, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Blameless siya, upright siya, matuwid siya, hindi siya gumagawa ng anumang masama. Ang hamon sa kanya ng diablo, alisin mo lahat ng kanyang ari-arian, tingnan ko kung hindi kanya sumpain. Pero nakita po natin dito, nawala na yung ari-arian. Talo ang diablo. Hindi sinumpa ni Job ang Diyos sa pagkawala ng kanyang mga ari-arian. Lumipas po sa marahil lang ilang mga araw, ilang linggo, hindi po sinasabi ng Bible yung pagitan po ng pagkawala ng kanyang ari-arian at itong pagdating ng kanyang sakit nito na napigsa. Ang sabi po rito, so Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Nagkaroon siya ng maraming mga piksa. Kaya nga siguro nung panahong yun, pag titingnan mo si Job, hindi mo makikita si Job eh. Ang makikita mo, malaking nakatayong piksa. Human piksa. Isipin po yung kabit-kabit na piksa yan. Hindi na niya makilala si Job. Piksa na nakikita nila kay Job. Hindi po natinag ang pananampalataya nitong lalaking si Job. At ang isa pa na dumating kay Job, habang siya po'y nasa ganung uri ng kalagayan, naghihirap dahil sa maraming tinataglay niya na sakit sa loob, sa dibdib po niya kapaitan, na wala ang ari-arian, na wala ang kanyang mga anak. Tapos po ngayon, siya may karamdaman. Dumating po yung kanyang mga kaibigan, si Eliphaz, Sopar, si Bildad, kasama na rin si Elihu. Lahat sila dumalaw kay Job at tinitingnan nila, kinakausap nila ang kanilang kaibigan ito. At ang karamihang kanilang sinasabi ito, Job, marahil, siguro, kaya ka nagkakaganyan, ay sapagkat meron kang ginawang kasalanan sa Diyos. Meron kang mga kasalanang hindi mo sinasabi sa atin pong Panginoon. Kaya nga, dito po, makikita natin na unti-unti, pinakikita nitong mga kaibigan niya kung sino itong si Job. Pero si Job po, hindi niya tinanggap na ganun siya. Hindi niya tinanggap na meron siyang kamalian. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon, hindi lamang yung kanyang tatlong kaibigan ang kanyang nakausap. Dumating yung pagkakataon, yung kanyang mismong asawa, yung kanyang may bahay. Tinampo niyo sabi rito ng kanyang may bahay. Dito po sa ating binabasang mga talata. Ang sabi rito sa Job chapter 2, verse 7 to verse 10. Dahil po sa affliction ni Job, sa verse 8, ang sabi po, then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. Habang siya'y nakaupo sa abutin po yung larawan ng kahirapan talagang ito ni Job. Sa kanyang sakit na ito na punong-puno ng maraming sores sa kanyang katawan. Naupo siya sa abo at bumasag siya ng palayok. At yung basag na palayok, yun ang kinakaskas niya sa kanyang katawan. Hirap na hirap po si Job. Sa kanyang kalagayang ito, dumating yung kanyang asawa. At ang sabi po rito
sa verse 9. Ano ho? His wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." Meron ba kayong asawang ganon? Nakaka-encourage? Ang sabi po ng kanyang asawa, "Job, ano ka ba naman? Hanggang ngayon ba naman, pinananatili mo pa ang iyong magandang katayuan, yung integridad na yan?" At ang sabi niya, "Sumpahin mo ang Diyos at mamatay ka na." Kapag ka ganun ang asawa mo, may sakit ka, lagnat pa lamang, nilapitan ka, sinasabi mo, "Naku, kuha mo nga ako ng mainit na mainom, giniginaw ko sa lagnat mo ito." Tapos sasabihin ng anak ng asawa niya, "Oy, ano ko? Sumpahin mo ang Diyos mo, mamatay ka na." Pagka ganyan asawa mo, ibalik mo sa pinanggalingan niya. Hindi nakaka-encourage. Si Mrs. Job, ganun ang kanyang ginawa. Kaya nga, paalaala sa mga kabataan, kung kukuha kayo ng kasama niyo sa buhay, tiyakin ninyo, bibigyan ko ng diin, tiyakin ninyo, siguruhin ninyo na siya'y may takot at mananampalataya sa Panginoon. Lalaki man yan o babae. Huwag kayong tutulad dito sa nangyari sa buhay ni Job na kung saan ang kanyang asawa, salip na siya i-comfort, salip na palakasin ang kanyang loob, salip na sabihin, "Job, magandang relasyon mo sa Panginoon, magpatuloy ka, kumapit ka sa Panginoon, malalampasan mo rin yan." Pero sabi niya, "Sumpahin mo na ang Diyos mo at pagkatapos mamatay ka na." Kaya nga, ito ho, hindi lamang po sakit ng katawan ang naramdaman ni Job. Hindi lamang po yung mga painful source niya. Sumakit pa ang kanyang kalooban dahil sa pinakita ng kanyang kaibigan, dahil sa pinamalas ng kanyang asawa, lalong nadagdagan ang sakit ng kalooban nitong si Job. Ganun pa man ang sabi po rito, nanatili pa rin siya sa kanyang pananampalataya. Ang sabi ng banal na kasulatan na ito, kahit na tayo iwanan pa ng ating mga mahal sa buhay, kahit iwanan pa tayo ng ating mga magulang dahil sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, huwag po kayong mag-alaala sapagkat na ako po yung unang pumunta doon sa Amerika para po magpastor. Wala akong kakilala. Wala akong kaibigan. Walang kahit na sino man doon sa Fresno. Subalit alam po ninyo, nang sumunod ako sa Panginoon, binigyan ako ng Panginoong Diyos doon ng maraming nanay at tatay, maraming mga kaibigan. Kaya nga kung mawala man at tayo itakwil ng mga mahal natin sa buhay, papalitan po sila ng Panginoon ng higit na magmamahal sa inyo. Kaya nga ito po'y paalaala po sa atin. Ano man ang sabihin sa inyo na inyong kaibigan, pasiyo-siyo ka pa. Doon ka na lang tumira sa simbahan. Nung araw po ay ganyan ang mga paratang ng mga magulang sa kanilang mga anak na masyadong na-in-love sa Panginoon. Gusto nila lagi dito sa church. Sinasabi, "Sige, doon ka na lang tumira. Dalhin mo yung damit mo, doon ka na tumira." Kung gano'n man ang tinatanggap po natin mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, si Job nang hawakan pa rin sa kanyang pananampalataya. Ngayon po, magkakaroon tayo ng switch. Nakita natin kung anong ganda ng uri ng buhay ni Job. Kung anong sinabi kay Job na siya isang tao punong-puno ng integridad, blameless, upright, natatakot sa Diyos. Pero dito po sa point number 3 po natin, biglang-bigla ang sabi po rito, Job repented when he realized his sins when God spoke to him. Si Job ay nagsisi na kanyang makilala at maunawaan ang kanyang kasalanan nang siya ay nakikipag-usap sa atin pong Panginoon. Anong laging sinasabi ni Job sa kanyang mga kaibigan noon? Pag siya kinakausap, ang sabi niya, "Ako'y mabuting tao, ako'y blameless, magandang aking integridad." At dito po sa
babasahin po natin mga talata. Kasi yun ang depensa lagi ni Job. Wala akong kasalanan. Wala akong ginagawang masama. Bakit kinakailangan dumating sa akin na ganitong uri ng pagsubok? I am an upright man. I feared God. Natatakot nga ako sa Diyos. Bakit dumating sa akin itong mga bagay nito? Then dito po sa ating point 3 na sabi, si Job ay nagsisi sapagkat napagtanto niya, napag-alaman niya, nakilala niya ang kanyang kasalanan ng kaharap niya, ang atin pong Panginoon. There are times what parang tingin natin sa ating sarili, mabuti tayong tao. Pero kapag po binasa niyo ang salita ng Panginoon, humarap kayo sa Diyos, makikita niyo kung sino talaga kayo. Amen po ba? Minsan dinadaya natin sarili pag tayo humaharap sa salamin. Bago kayo pumunta ng church, alam ko, ng lahat sa inyo ay nagsalamin muna. Tingnan na ng kanyang sarili. Sabi, tingnan mo nga itong kagandang lalaking ito. Pinupuri ang sarili. Tapos ikot-ikot pa. Tagang napakagandang lalaki. Dinadaya natin ang sa ating sarili. Pero sa Diyos at sa kanyang mga salita, hindi mo makakayang dayain ang iyong sarili. Si Job, sabi niya, I am an upright man. Pero nang makausap po niya ang Diyos, nakita niya kung sino talaga siya. Kaya nga tinan po natin, yung tanong na, why do the righteous suffer? Bakit maghihirap, daranas ng pagsubok ang mga matuwid na tao? Ang sabi po rito, sa Proverbs 10 verse 9, Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Sino mang lumalakad na merong integridad ay lalakad na merong kasiguruhan. Kung ikaw ay righteous, ang sabi rito, if you are righteous, then you will walk securely. Lalakad ka na may kapanatagan. Ang sabi rito sa Proverbs 10 verse 16, the wages of the righteous is life. Yung kabayaran ng mga matuwid na tao ay buhay. Kung magandang buhay, bakit si Job pumasok sa ganitong uri ng mga suffering sa kanyang individual na buhay, sa kanyang personal na buhay? Nangangahulugan po, mali si Job nang sabihin niyang, I am an upright man. I am blameless. Nakita lamang niya yon ng kanyang makaharap at makausap ang atin pong Panginoon. Sapagkat tinuturo dito sa mga talatang ating binabasa na ang righteous pagpapalain ng Panginoon. Hindi niya hayaang dumaan yan sa napakarami mga kahirapan sa buhay dahil righteous nga yan. Ang matuwid, ang sabi rito, at ang pangako ng salita ng Diyos, pagpapalain niya. Ngayon, kino-confess ni Job, righteous siya. Kung siya'y righteous, bakit siya dumanas ng kahirapan? Sapagkat hindi niya talagang tiningnan ang kanyang sarili. Ang nakita lamang niya yung kanyang kapalaluan, yung kanyang kayabangan. Pero nung makaharap niya ang Panginoon, nakita niya kung sino at kung ano talaga siya. So, ito po mga verses po natin, Isaiah chapter 1 verse 19, mga talata po yan na kung saan na nagpapakita sa atin ng mga biyaya ng mga righteous people. Pero tinan po natin dito ngayon, dito po sa Job chapter 12. Lumundag na po tayo sa chapter 12. Ang sabi rito sa verse 3 to verse 4, well, I know a few things myself. Kaharap po nito ni Job, yung kanyang kaibigan na si Zophar. Sabi niya, well, alam ko ang aking sarili. At ang sabi niya, you're no better than I am. Kilala ko ang sarili ko, sabi niya kay Zophar, kung sa'yo lang naman, mas mabuti ako kaysa sa'yo. Who doesn't know these things you have been saying? Yet my friends laugh at me, for I call on God and expect an answer. I am just. Ito na naman ang sinabi niya.
Una, sabi niya, mas mabuti ako kaysa sa iyo. I am just and blameless man. Ako ay matuwid at walang kapintasang tao. Lumilitaw po rito yung unti-unting pagkatao ni Job. Unti-unti pinakikita niya yung kanyang kapalaluan, yung kanyang pagmamataas, pagbibigay halaga niya sa kanyang sarili, na nakalimutan niya na ang righteous hindi talaga pahihirapan ng Panginoon. Kino-confess niya, righteous siya, pero dumadaan sa maraming pagsubok. Bakit po? Sapagkat ang tingin niya sa kanyang sarili, siya ay matuwid. Ano ang nagiging kasalanan dito ni Job? He began to see himself as a righteous, hindi righteous, kundi self-righteousness. Ito ang isa sa masasabi po nating mapanganib na maaaring dumating sa buhay ng isang tao na magkaroon ng self-righteousness, na kanyang iahambing ang kanyang sarili sa ibang tao. Nagpapasimula siyang sabihin, kung sa kanya lang naman, mas mabuti ako. Ito yung mga tao na nagsasabi na sa kanyang sarili, kung wala ako, walang mangyayari sa inyo. Kung wala ako sa ating team ng worship, hindi magiging maganda ang ating worship service. Kung hindi ako tutugtog ng instrumento, walang magandang mangyayari sa ating pananambahan. If you start raising up, exalting yourself, yun po yung tinatawag natin na self-righteousness. You're beginning to equate yourself to other people. Tinitingnan mo, mas mataas ako. Kung sa kanya lang naman, mas matanda ako, mas mahaba ang pananaw ko sa Diyos kaysa sa kanya. Siya bago lang, ako matagal na. That is self-righteousness. Ito ang dumating sa buhay ni Job. Although sinabi ng una, blameless, yet nang dumating siya na makipag-usap siya sa ating Panginoong Diyos, nakita niya ngayon kung sino talaga siya. Siya ay isang taong mapagmataas. Tinitingnan niya ang kanyang sarili. Kaya nga sabi niya sa kanyang mga kaibigan, kung sa inyo lang naman, mas maganda ang aking kalagayan. Kung sa inyo lang naman, mas banal ako kaysa sa inyo. Mga kapatid, ang sabi rito, self-righteousness is a silent killer. Yung pong pagkakaroon natin ng self-righteous spirit sa ating pong mga pagkatao, ito ay isang tahimik pero pumapatay na inyong relasyon sa Panginoon. Kung di tayo magiging maingat, maaring tayo po, baka meron na sa kasalukuyan na self-righteousness, nagpapasimula na tayong tingnan ang ating kapwa na mas mataas tayo kaysa sa kanila. I testified last night, kagabi po, sinabi ko sa kanila, nang mawala po yung aking may bahay, that was August 16. This year po, this month, August 16, 3 years na pong wala ang aking may bahay. Na siya po'y kunin ng Panginoon, iuwi ng Panginoon sa kanyang tahanan. Nasama ang loob ko. Tapos sabi ko, Panginoon, hindi pa panahon para kunin mo siya. Kailangan ko pa po siya. Pero bakit alam mo naman kailangan ko siya, bakit mo pa siya kinuha? And then I start narrating, nag-umpisa na po ako na ibigay ko sa Diyos yung talaan ng aking mga ginawa para sa Kanya. Nagpastor ako sa Calvary Temple, 50 years. Nagtiyaga ako, nagtisi ko. Lahat po ng mga ginagawa ko doon para sa Kanya, ipinakita ko. Kinuwenta ko ang lahat ng ginagawa ko sa Kanya. Para sinasabi ko, Panginoon, walang justice sa iyo. Hindi ka makatarungan. Naglingkod ako ng ganitong katagal, pagkatapos kinuha mo ang aking may bahay. Kailangan ko pa siya, pero bakit kung kailan ko siya kailangan, bakit doon mo pa siya kinuha? Nung ginagawa ko po, iniisa-isa ko yung mga ginawa ko, nakita ko, then I'm beginning to be self-righteous.
Ipinakikita ko yung mabubuti kong ginagawa para sa Panginoon. Para bagang pinauutang na loob ko sa Diyos yung lahat ng aking ginawa para sa Kanya. Pero tinuruan po ko ng Panginoon. Ang turo niya sa akin na ito, sila na nagmamataas ay ibababa at sila na nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ano man po ang dinadaanan niyo sa buhay, huwag ninyong gagawin, inilabas ang talaan na inyong mabubuting ginawa at sumbatan ang Diyos. Ito ang ginawa ni Job sa ating pong Panginoon, na samantalang kausap niya ang Diyos, binigay po niya lahat. Sinisi niya ang Panginoon. Parang Job is trying to make God guilty of what he is suffering. Ginawa niyang kasalanan ng Diyos ang lahat ng kanyang dinadanas sa kanyang buhay. Kaya nga ito ang isang tinuturo po sa atin. Tingnan po ninyo. Ang sabi ni Job habang kausap niya ang Panginoon sa Job chapter 10 verses 1 to verse 8. Sabi ni Job, I am disgusted with my life. Naiinis na ako sa buhay ko. Isipin niyo, kaharap niya ang Diyos, sasabihin niya, naiinis na ako sa aking buhay. Let me complain freely. My bitter soul must complain. I say to God, sinabi ko sa Diyos, eto nakikipagkatwiranan siya, sinabi ko sa Diyos, don't simply condemn me. Tell me the charge you are bringing against me. Huwag mo akong hatulan. Sabi mo sa akin kung ano ang kinagagalit mo. Sabi mo sa akin kung anong ayaw mo sa akin. Sabi niya sa verse 3, what do you gain by oppressing me? Anong mapapala mo, Diyos, kung ako ay pahihirapan mo? Just imagine, isang tao nangungusap ng ganon sa Panginoon. Sinusumbatan ng Panginoon. Why do you reject me? Bakit mo ko tinatanggihan? Ang mga mata mo ba ay para lamang, mga mata mo ba ay patulad lamang ng mata ng mga tao na nakikita lamang yung nakikita ng tao? Is your lifetime only as long as ours? Ang buhay mo ba ay katulad lamang, kasing haba lamang ng buhay namin? Ito ang laging sinasabi ni Job sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Blaming God. Nanunumbat. Ginagawa niyang kasalanan ng Diyos ang lahat na nangyayari sa kanyang buhay. Kaya nga sabi niya, why do the righteous suffer? Pero totoo, hindi siya righteous. Siya ay self-righteous man. Nakikita po ba niyo? Nakukuha po ba niyo itong ating aralin? Kaya nga, tingnan po natin lagi ang ating sarili. Kaya nga ano sabi ng Panginoon sa kanya? Job chapter 38, verse 1 to verse 4. Then the Lord answered Job from the whirlwind, who is this that questions my wisdom with such ignorant words? Sino itong taong ito na nagtatanong patungkol sa aking karunungan na mga salitang walang saysay? Brace yourself like a man, because I have some questions for you. And you must answer them. Where were you when I laid the foundations of the earth? Yun ang sagot ng Diyos kay Job na nagtatatanong ng maraming katanungan ng panunumbat, paninisi. Ang sabi ng Panginoon sa kanya ay ito, nasaan ka nang ilagay ko ang saligan ng mundo? Pinakikita ng Panginoon, ikaw ba'y katulad ko na eternal? Nasaan ka? Nang likhain ko, nang ilagay ko ang saligan ng mundong ito, nasaan ka? Pinakikita ng Diyos, ikaw ay tao, ako ay Diyos. At wala kang karapatan na sumbatan ako sa lahat ng ginagawa ko, sa lahat ng mga tao. Just remember what I've said before, in everything that we have experiencing right now, God has a perfect plan.
may purpose, may layunin ang Diyos kung bakit dinadatnan tayo ng maraming iba't ibang mga bagay sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Pero maganda po kay Job, ang sabi dito sa ating binasa, siya'y nagsisi nang makaharap niya, makausap niya ang Panginoon. Nagsisi siya sa kanyang kasalanan. Iba po yung mistake sa kasalanan. Iba yung pagkakamali sa kasalanan. Ang marami sa atin pag lumalapit sa Diyos, Panginoon, patawarin po ninyo ako, nagkamali ako. Ang definition ng marami ngayon sa kasalanan, kamalian. I'm sorry, kaya nga ang nangyayari, instead na sabihin, I repent, ang sinasabi nila lamang nila, I'm sorry, I made a mistake. Nagkamali po ako, Panginoon. Sorry po. Pag gano'n ang ating paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos when it comes to our sins, calling it just a mistake, hindi ka magsasawang gumawa ng kasalanan sapagkat ang tingin mo sa kasalanan, kamalian lamang. Sin is sin. Sa Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. Hindi niya tatawaging kamalian yan. Kasalanan yan na kinakailangan at mahalaga na ihingi mo ng tawad sa atin pong Panginoon. Tayo tinubos ng Panginoon. Subalit hindi po nangangahulugan na meron tayong kalayaan na magpatuloy tayong gumawa ng kasalanan. Ang mahalaga po sa atin, yung kaligtasan ating tinanggap, ingatan po natin. At bilang nasa laman pa, tayo nagkakaroon ng pagkakataon, nagkakasala, ang mahalaga, lapitan natin ang Panginoon, sabi natin, Panginoon, nagkasala ko, patawarin po ninyo ako. And God is gracious, ang Diyos punong-puno ng biyaya sa lahat ng mga anak niya na marunong magpakumbaba. This is what Job did. Nakita niya yung kanyang makasalanan at dahil dito siya nagsisi sa harapan po ng atin pong Panginoon. Ito ang pinag-aaralan po natin. At alam po natin, bakit hindi nakapasok yung milyong-milyong mga Hudyo na lumabas mula ron sa Ehipto? Dalawa lang po pumasok, si Joshua at si Caleb. Nasaan yung iba? Ang lahat po sa kanila, malibang kay Caleb at kay Joshua, lahat sila nangamatay sa ilang. Ano ang kanilang kasalanan? They kept on murmuring. Patuloy silang bumulong-bulong. Alam niyo yung bulong ng bulong sa kanilang pananampalataya. Yun yung mga taong ang laging sinasabi, bakit ako na lang lagi? Bakit? Ganon ang ginawa ng mga Israelitang ito. Wala lang silang ginawa kundi magreklamo, bumulong-bulong. At dahil po sa kanilang ginagawang yon, sila ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Para may aralin sa atin ngayong umaga. Ang Kristiyano wala nang ginawa kundi bumulong-bulong. Ang haba namang magsalita ng pastor na yan. Gugutom na ako. Sino bang di nagugutom? Di po ako nag-almusal. Kaya nga ayokong tumutingin sa malulusog na tao ngayon. Baka tingin ko'y parang litsong manok na eh. Tinitingnan ko lamang itong mga kapatid dito na talagang madidevelop yung appetite mo. Kaya nga ito, kasalanan ho yung reklamo ng reklamo. Amen. Kaya kayong mga anak, pagka kayo pinagsasabi ng inyong mga magulang anak, huwag ka namang magpapagabi sa daan. Umuwi ka na maaga. Magun man, mamamam. Hindi ka papasok sa langit niyan. Wala kang ginawa kundi bumulong-bulong. Kaya nga ano man ang ginagawa natin, sabi, do it for the glory of God. Kaya nga yung pag-uwi ng late lagi, hindi yung naluluwalhati ang Panginoon doon. Nagagalit ang magulang nyo doon. Kaya nga, iwasan po natin, reklamo tayo ng reklamo, bulong tayo ng bulong, kundi gawin po natin lahat para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ano po nangyari dito? Dahil po rito, sinasabi po ito, dahil lang si Job, meron pong pagtitiyaga, may pagtitiis,
na kanyang binataan lahat ng trials na dumating sa kanya, then Job patiently, kaya nga nasama siya doon sa mga believers with unfailing faith, sapagkat sabi po rito, Job patiently endured his trials and was restored with double blessings. Binalik ng Panginoon ang lahat ng nawala sa kanya. Ibinalik ng Diyos ang lahat ng mga biyaya na inakala ng maraming mga tao na kawalan. Hindi po kawalan na kung sakaling meron nangyari sa buhay mo, hindi kawalan yan, kundi yan ay isang hakbang lamang, yan ay isang pintuang bukas na kung saan ipapasok ng Panginoon ang biyaya sa iyo kapag natutunan mo na pagtiyagaan, pagtiisan ang lahat ng mga pagsubok mo sa buhay, na natili kang kumakapit sa Kanya, na natili kang sumasamba sa Kanya, then God will bring you and give you double blessings. Sino ang gusto ng blessings? Sino ang gusto ng double blessings? Dapat dalawang amen yan. Amen, amen. Double eh. Ang mahirap po kasi sa atin, pag blessing ang pinag-uusapan, amen tayo ng amen. Pag suffering na, ikaw na lang. Ayaw natin ng suffering. Yes, we don't want suffering, but it should and it must come to us. Kinakailang danasin natin ito upang sa ganong kaparaanan, makita natin kung ano ang sukdulan na kalooban ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. God always have a plan. Laging may plano ang Diyos. Kaya nga sabi doon sa aklat po ng Jeremias, ang sabi po ito, meron akong plano sa inyo. Plano na hindi kayo saktan, hindi kayo pahirapan, kundi plano na kayo pagpalain, plano na bigyan kayo ng pag-asa sa inyong buhay. This is God's plan to every one of us. Give us a hope, give us a future. Magandang kinabukasan ng plano ng Panginoon sa atin. Yes, dadaan tayo sa iba't ibang uri ng daan sa buhay. Subalit ang daan sa huli, naroon ang biyaya ng Panginoon. Ang gantimpala ay para lamang doon sa lahat na nakatatapos ng kanilang takbuhin. If you finish the race, then there is a reward waiting for us. Pag tinapos po natin, yung takbuhin natin na mayroong pagtitiis, may pagtitiyaga, may pananampalataya, may kagalakan, may pagsamba, tatanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga nadoble po ang biyaya. Yung pong 7,000 na mga makakatuwang na baka, yung kanyang mga asno, nadoble po yun. Yung 500, nadoble. Yung kanyang mga anak, ilan? Ha? Nadoble ba? Hindi naman ginawang 20 eh. 10 pa rin. Kaya lang, mas magaganda. Yun ang kadoblehan. Mas magaganda. Sa amin po sa Rizal, meron pong superlative degree ang maganda. Sa amin po, maganda, maganda-ganda. At yung superlative degree ito, bangganda. May putok eh, bang. Bang ganda. Pag sinabi pong bang ganda, wala nang uuna doon. Kaya nga, ito po, mga kapatid, kung gusto nyo ng pagpapala, at ang pagpapala ay para lamang doon sa mga tao na nakatapos ng kanilang takbuhin dito sa lupa, na merong pananampalataya, may pagtitiis, at may pagsamba. Don't ever expect any blessings from God if you weren't able to finish the race that is set before you. Huwag kang umasa ng gantimpala. Si Job, nagkaroon siya ng gantimpala. Una, nakita niya ang kanyang sarili na makaharap niya ang Diyos. Nakita niya na siya self-righteous at dahil doon, nagsisi siya at kanyang ginawa na lalong kumapit sa Panginoon. Sapagkat siya'y nagtiyaga, nakita natin ang biyaya at pagpapala na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Blessings is for you people. Ang pagpapala ay para sa inyo. Double blessings para po sa atin. Kaya nga, nais kong basahin sa inyo
yung dahilan kung bakit po tayo dumaranas ng mga pagsubok po natin sa buhay ngayon. Una, ang sabi po ito, the reasons why God allowed trials na dumating po sa atin. Una, to sanctify us. Para linisin po tayo. To grow in faith, para tayo lumago pa sa ating mga pananampalataya. To shame Satan, para mapahiya ang kaaway. Sabi kasi ng kaaway, tanggalin mo ang kanyang mga pagpapala, tanggalin mo ang lahat ng kanyang ari-arian. Hayaan mong may mamatay na kanyang kasama sa buhay. Tingnan mo kung di kanya sumpain. Pero dito po, ang layunin pala ng mga trial sa ating buhay ay upang hiyain ang dyablo at sabihin natin sa kanya, hindi mangyayari ang sinasabi mo sa akin sapagkat ako'y naglilingkod sa isang Diyos na buhay, isang Diyos na nagpapala sa lahat ng sumasamba at patuloy na nananampalataya sa Kanya. Yan ang uri ng Diyos natin pong pinaglilingkuran. And last, to glorify God. Lahat ibabalik natin ng kalwalatian sa Panginoon. Ano man ang achievement po natin, ano man ang ginawa po natin at nagawa natin para sa Kanya, ibalik ang kalwalatian sa Diyos. Tayo pong lahat